Okay, welcome everybody. Ito po ang Sinag Lokal Podcast and we are here with the New England Jammers. Yes! Yes! Nakakain na sila, so may energy na sila mga kaibigan. Hi, fans! Hello! Okay, pakilala muna tayo. Simulan natin kay Boss Harold. My name is Harold Mortal. Naks naman. Ikaw, talaga namang si Comish Ako na pala? Akala ko magpapaliwanag pa si pare. Ako yung guwapo ng... Wala, pangalan lang. Pangalan ng Ako si Kumis. Ang tawag sa akin, ang totoo kong pangalan ay si Ralph Serra. Naks naman. Sierra. Okay. Tonto na lang kon. I'm Dan, part ng Any Jammers. Ako si Yeah. Dan. Yes. Oh, next. Ako naman si Aljon. Naks naman. Ako pala yung pinaka-pogi sa Jammer, si Ricky. Yay! Yes, very good. Sige, simulan natin sa history. History ng Jammers. Opo. Ang history ng Jammers na divide sa tatlo. Ang una, yung sa New Hampshire lang. Doon na nagsimula. Tapos ngayon, pumasok yung makulit, napunta sa Boston. Ang pangatlong phase, yun na yung pumasok na yung tawag nito, Vermont. Yan. So sa unang phase, usually mga taga New Hampshire lang, makikita nyo yan doon sa aming group. Nandun ang mga pictures. Hanggang sa baba, makikita nyo yung mga unang mga team. Ang nag-champion, maalala ko, kulay yellow na team. Sila ang unang champion na nagkakuha ng champion trophy sa sa Jammers. Anong year po nagsimula? 2008, usually, sa likod lang ng Dairy Queen, nag-ipon-ipon, nakita-kita doon, ang unang one-day league sa Concord, New Hampshire. Concord, New Hampshire. Shout out sa mga player dyan sa Yes! Concord. Mga veterans. Oh. Papakanak ko pa lang nung pre. 2008, 2009, 2010, tropa-tropa lang. Tapos Liga-liga lang, ganyan. Pre, yung bola square pa noon. 2010, nagsimula. 2 teams lang sa Concord, New Hampshire. Yan ang ang center city ng New Hampshire. Tapos lumipat sa Manchester. Tapos ngayon, na-meet ko si Alex. Si Alex sa gym. Na-meet ko, macho pa yun noon eh. Sino po si Alex? Alex yung macho. Shout out kay Kuya Alex. Yeah, Alex. Na-meet ko yun sa gym. Ngayon, doon nagsimula. Sinimula namin sina Paul, si Alex, si Kumis. Sinimula namin ang unang league. One day lang. Tapos, nag-invite na kami ng maraming team. Pumunta na sa NBA, sa Manchester Basketball Association gym. Right. Siguro mga 4 na games doon. Ano po ang premyo niyan pag ganyan? Trophy. Trophy talaga. Trophy. May Kasi mga sa Pilipinas, di ba, pa-coke lang, gano'n? Wala, trophy talaga yun. Trophy, may mga nag-share ng mga... Tsaka ice tubig, libreng ice Ah, tubig. sponsor. yung mata. So may trophy talaga. may trophy. Yung ganun po, early on, anong ano niyan? Paano yung funds niyan sa liga? Usually, nung nag-start, as usual, anything na nag-start ka, business or anything, ang number one problema, budget. Usually, mostly, 50% ini-sponsor ng kumpanya ko. 50%. The rest, donations at saka ganun. Solicit. Yan. Solicit. Usong-uso Ibang yan. player nagbibigay din. Aha, Marami. May mga kumpanya. Yung ano po yung mga struggles back in the day, bukod sa budget and funding ganyan. Ano pa po yung mga struggles? Scheduling for sure. Yeah. Hindi lang noon hanggang ngayon. Hanggang Same ngayon. one single struggle. Sinong mag-leader? Mag-organize. Mag-organize, yeah. Mag-organize ng buong ano. Like Okay. rules. Sino like- mag-leader? But ngayon, sa structure ng Jammers, it gets easier. Isa ang leader, pero mayroong kwan. Usually not leader. He is the one, something like a point guard. Aha. Tapos 12 ata ang member. Okay. Tapos, Kuya Harold, question ko sa'yo. Sure. So, sa teams, for example, ano yung mga mini challenges nyo within the team? Tapos next yan, tatanungin ko na si Kuya Ricky. For experience sa akin, yung most challenging is getting the teams together, yung mga participant na teams. Lapit po tayo sa mic. Yun ang pinakamahirap talaga is getting teams, especially kung mga Pilipino lang. Yeah. It's harder kasi mas maliit ang Filipino community natin dito kaysa sa mga ibang lugar. Na marami talagang
team sila doon, like Jersey, New York. So at least how many players po para makabuo ng team? At least kung mga, if it's a draft, kung mga at least 8 teams. 8 teams, I'm sorry, 8 players. 8 players. 8 Kasi players. first 5, dapat may first 5, di ba? Tapos, Tapos ang sub at least may 3. Mga 3-4. Yeah. Kung mga one-day tournament, you need at least mga 10 Right. players. Yeah. Aha. Tapos follow-up question ko naman kay Kuya Ricky. Ano kayo, may mga, paano ang practice niyan? Ang scheduling ng practice? Kasi may mga work din. Yung iba nag-work ng weekends, right? Wala naman talaga kaming practice na yung... Oh, so ano na lang? Like, before, Ang galing Practice naman sa baso. talaga. puro ano lang, before the league, we have Practice sa pick-up baso, game. tapos May pick-up game kami before ng tournament. So, like, Oo. pick-up game. Explain ng pick-up game. Practice. Mag-ingat ka sa pick-up na yan. Yung pick-up na yan, maraming kahulugan yan. Pick-up game, like, Next question daw. Iba yung nasa isip na pick up eh. Oh, balik. Teka lang, patapusin natin si Kuya Ricky. Kayo naman. Okay, Kuya Ricky, go. Okay. pick-up game para, before drop, nagpi-pick up game kami para makita yung mga level ng laro ng players. Para may divide namin kung sino yung, ano, Classify. maklasify kung sino yung nasa first Right. pick, ganon, second pick, ganon. Kaya, yun lang yung pinaka-practice namin. Ranking. Wala talagang regular practice na, ano. Okay. Tapos pasa natin kay Kuya Aljon. Kuya Aljon, tanong ko, sino nagde-decide ng first 5 niyan? Wala ba selosan yan? Walang ganun. Wala naman. Structure kasi ng league namin is draft. So, may rankings ng bawat players Okay. 1 to 80. And then, each team takes turn para pumili ng players nila. So, usually, yung first 5 players that are picked, yun yung yung first 5 starters. Pero, depende na rin sa team nila kung ano yung diskarte nila. Mamaya, gusto nila yung 3 magagaling muna, tapos yung 2 sa sub para mas balance yung team. So, depende sa strategy ng teams. Pero, typically, yung first 5 picks, yun yung starting 5. Ang system niya na build na, kaya ang flow nagiging smooth compared sa yung ginagawa dati na walang sistema na nakabuild. At saka pag may problema, hindi lang isang tao magde-decide. Meron kaming commissioner si Robert. Shout out. Robert, Yes, good job. shout out. Yes, Good Kamish. job yan. This is Ngayon, your legacy. Tingnan natin kung nag-assignment, ha? Sa 8 teams, ano-ano yung mga 8 teams na yan? I-shout out natin. Yung mga current teams ngayon is Alaska Door, Be Nice, Nakita ko yan. Crusaders, kami, Aha, aha, Mamba, Team Heart, Maroons, Granny Shots, aha. Grabe, memory mo pre. Sino po nagde-decide ng name? Sila. sa team, yung group mismo. So, kasi it starts with yung Team A, Team B. Right. And then after that, mag-decide yung team members mo kung ano yung name nung Pangalan. Tapos, but for this one, lahat ng uniform is Same. NE Jammers. Yeah, NE same. Oh, Jammers. hindi siya yung- Isa lang siya. Okay. Oo. White and blue. Kasi may white and blue nga. Yeah. So, kabilang team, light, kabilang team. Naka-assign na yun bago pumunta ang player doon na sa website na naka-assign. Okay. Naka-assign na sa website kung anong kulay ang iyong susutin. Okay. Tapos every season, iba kasama mo. Aha. Hindi kayo the Oh, same. hindi pwedeng favorite, ganyan. Hindi. Oh, Ibig sabihin, I think every yung fall league, new team yan. And then yung winter and spring, panibagong team din, panibagong draft din yan. Okay. ang goal doon, Karen, para ang mga Pilipino, magkaroon sila ng new friends, new connection. Yeah. So, as much as possible, every season, iba ang ka-teammates mo. New friends. Oo, magbabanding kayo doon habang paano may pag kalaban. paano po pag yung team di sila match ng ugali, ganyan, may sasapakan ba? Wala namang ganon. Wala, mas less nga ganun eh. Technical, ganyan. Hindi, Wala mas ganon. less ang gulo kapag ka next team, iba ang kasama mo. Okay. Kaysa yung tropa ito, tropa, ganyan. So, in the history of NE New Jammers, wala pa naman nagkapikunan. Oh, If it's part of the game. Pero but at the end of the day, kayo magkakaibigan kayo. So yun yung magandang doon eh. Kasi It's di ba, mag-aapiran yan in the oo. end. Kasi Oo. hindi mo alam like next season, kunwari this season nagkagalit kayo. And then the next season magkakampi pala kasama kayo. kayo. So Yeah, so magkaroon sila ng chance mag-reconcile. Tama, sportsmanship nga kailangan. Which is na. very good structure. Matindi ito, may drummers na nag-join ng military. Thank you for your service, mga kabataan. Ang una, si Roderick Ababon, point guard yan siya. Yan siya ngayon, Navy. Navy yan siya.
Ang sunod si Kyle, ang anak ni Kumis. Isang beses lang naglaro si Anderson, si Son. Very Mga good. Pilipino na nag-join sa military. That's I'm very good. proud Yes, of we are very proud of you. Thank you so much for your service. Ayan. Okay, nakalimutan ko palang itanong, ano pala ang age group pala nitong basketball? Ay, sorry, sensitive question. Next question, please. Si Kumis makakasagot yan. Hindi, parang alam nila, di ba? O paano kung 25 gusto na sumali, ganon? O anong age group? Di, seryosong tanong to. 16 hanggang di pwedeng tatanda pa sa akin. Hindi ko natatanungin. Ganito na nga ako. Oh, so, Nalaganan ng phone, Ganito na nga ako. Gusto ko mag-relax eh. Mag-relax ka. sige, gusto mo Hindi na, sige na. Okay na yan. Okay na. hawakan ng mic. Pwede Hindi, naman. okay na yan. Flexible tayo sa production natin. Yes. That's good. Ano naman? Sharing is caring. Ano naman ang naging parang spirit of NE Jammers para among the Filipino community? Yan, pwede paki-explain naman po. Yan, maganda yung naging yung ano ba? Samahan. Samahan ng Yes. NE Jammers. So, gusto ko lang din i-mention about yung liga ni Harold kasi meron din siyang liga eh. So, parang ang nangyari dito sa NE Jammers is merong ligang NE Jammers sa New Hampshire and then meron din ng Boston. So, naging into one community, nag-join Nag-merge, community. Nag-merge, yeah. Actually, ang Jammers, doon nag-inspire yun sa Boston. Doon nagsimula yun. Pumupunta kami doon, naglalaro noon. So, nalalayuan na, siguro tumatanda na rin, nag-build kami ng New Hampshire. So, dahil sa structure ng New Hampshire, dumami ng dumami. Ng NE Jammers. Tapos sa structure ng sistema niya, dumami ng dumami. Aha. So, dumami na dumaming members. So, ang results nito, mga events. Yung mga events, Yeah, yan. yeah. Doon maraming Yeah. na-form, like Yeah. yung Tambiotics, doon din kung Banda. di ba, minention ni Sai, nag-crush lang siya sa Jammers. Sa party, that was the Jammers Christmas party. Yun pala yung party na yun. Yeah, yun yung party May camping. na yun. May camping, may music. So from there marami nang nabuo, may mga Vikings, may golf. golf. So kasi sa Billiard. Massachusetts Billiards. maliit eh. May Billiard, billiards din. fishing. Oh, yun Yeah. nga yung maganda sa na to sa Filipinos in New England or Massachusetts. Talagang medyo close-knit. Yeah, that's true. Oo. Kasi Ayan. kukonti lang eh. So mga iba naghahanap ng Yeah. ng mga Pinoy na community. So ang nila is recommended nila is NE Jammers kagad. So, Right. Okay. Tsaka back to spirit. Ang spirit talaga niyan, yung outlet every Sunday sa mga father. Tsaka sa mga anak nilang lalaki. Kasi busy ka of the whole week as a father. Right. Tsaka Tapos, parang yun. family time din, di ba? Di ba, kayo Kuya Aljo, nakita ko sila Ate Jen doon. Lagi nandun ang mga bata. Oh, sa among the history or among the entire experience sa NE Jammers, ano yung pinaka naging toughest, one of the most memorable, pero doon muna tayo sa hardest challenge. Mamaya na yung nakakatuwang memories. Oo, meron. Yun sa may mismo. mag-away, may accident, ganun. But sort out. Oo, It's on normal. top of your head, one memory na O Kuya Ricky, ikaw mauna. Baka may sagot ka na agad. Yung mga natatalo ng mga buzzer beater. Meron ba nangyari, nag-overtime, di ba, mga ganyan? Oo. Tapos, di nyo alam, matatalo ba to? Di ba kakabi mo si Paring Elan? Yung kashoot ng Pwede natin That's a good skip one. yung question, isip muna kayo. Okay, game. Yung susunod, Kuya Harold, ikaw. Ano yun? Meron ka bang Nakakatuwang experience. comedy experience? Wala bang natanggalan ng pantalon habang naglalaro? Wala mga ganon? Ako noon natanggalan ng rubber shoes eh.
Common experience, siguro si Parin Trex. One-on-one. Steph Curry ng New England Shout out, Jammers. Rex. Yan. Shout out. 34 points. Palagi kong teammate yan. Palagi siyang doon palagi nag-support sa amin yan. Miski hindi siya naglalaro, he's always there to Bait support. yun eh. Committee, lahat. And isang game, nakiscore how many 3 points? 10 yata or 7? 11. 11 3 points. Oh. Yan. Yung Yung tracks. 30, Rex, yeah. 30 plus. T-Rex. So it's one of our memorable and Yep. Fun Time. experience, yeah. Everyone was, part nung game na yun. Okay. Yeah. cheering him on, supporting him. Sige. Supporting him, yeah. Okay, sa'yo, Kuya Ricky, anong nakakatuwang experience na naalala mo? Baka may pinagtripan ka doon or something. Kay Rex din to, actually. Kailangan natin siya makilala. Yung anak ko, simula nung bata pa, naglalaro na rin ng, ng Basketball. Summer sa Jammers. Ang nakakatuwa talaga kasi siya yung nag-build kay Brex ng paano mag-champion. Wow. Siya nag-train. Kasama-sama ni Rex. Parang, Lagi sila naglalaro ni Brex, dinitrain niya lagi si Brex. ay, shoutout natin si Kuya, si Galing Kuya mag-train yan si Rex. Trax. Yes. Tsaka, tinirain din ako dyan ni Rex. Aha. Pero yun nga, idagdag ko lang din kung paano nag-collab yung New Hampshire tsaka ang Boston. So, yung sa Boston kasi, ako yung unang nakasali na sinali ako ni Alex sa, ano yun pre, 2018 ba? Yung, 2016, yung kapitayan nila 17, Paul. 18. And then, ayun, sila paring Aljon, nakilala ko mga, ewan ko, kailan ko nakilala to, dapat hindi ko lang nakilala. Tahimik yan eh. Unang laro niya doon sa Hindi, Jammers. nagkakilala kami ni Aljon sa bahay Hiyain niyo. pa. Sa bahay nila paring Edge. Alam ko eh. 'Di ba? Yung nag-ano pa sa inyo. Parang ang dami mong pa-party, Kuya Harold. Di naman ako nai-invite dyan. Pwede. Doon kami nagkakilala ni Aljon. Next time. Ayun, nagkilala kami. Tapos sumali kami ng team sa New Hampshire. So pumasok na yung Boston. Doon lumubog ang buhay ko. Doon dumami Nung yung dumating mga... yan. Doon dumami yung players ng ano. So yung... Actually kasi kami, naglalaro talaga kami sa Liga ni H, yung mga taga Massachusetts. Sila New Hampshire lang. Doon nagsimula yan. Doon talaga kami. Yung- 2006 pa lang, kasali na ako kala H. Okay. Nung bata pa ako. So, ayun. Nung bata ka pa naman eh. Sumali kami doon kala H. Then hanggang, yun yan, sa New Hampshire nadala namin yung Boston doon. Then si Parent Chait, nakilala rin ni Kumish. Kaya pumasok din Nakita sa liga yung niya. pumasok din yung main niya. team pumasok din doon sa New Hampshire. Kaya talagang All lumaki. Filipino din ito. Si Chayet. Shout out, Chayet. Main Hello, leader. yes, Siya shout ang leader out. ng main. Dalawang Yeah, beses sila Burouts. Bali kasi before draft league, merong yung buo lang ng team. Walang draft So dalawang dati. beses nag-champion yung main. Tapos nung sobra na sila, nagkampi-kampi na to, mga to. Right. Kaya hindi sila naka-tripit. Kami nag-champion. Thank you na umamin ka na nakuha back to back. Thank you so Back to back much. sila. Parang ang dami mong hanas, Kumish. Hindi, kami lang dalawa. Bahala na mag-champion itong tatlo. Wag lang siya. Okay, kay Kuya Aljo naman, ikaw, anong pinaka hindi mo makakalimutan? Kaka-MVP mo lang, nanonood ako last time, ha? Di ba? ang galing yan. Lagi bang MVP? Yan ang kalabaw ng Jammers. Aha. Di ko makakalimutan yung na 0 point si Ricky sa si Chef Paul. Yun talaga hindi ko makakalimutan kasi Nakakainis ba? kantsawang kami magtotropa eh. So pag may nasi 0 point sa amin, talagang pupulutahin namin yun hanggang Si Ruin makapunto pa rin sila. yan ngayon. Si Ruin. Si paring Don din pala. I-shoutout Betlog yung team. i-shoutout yung iba pang mga nagzi-0 points dyan. Si Enan, si JC, si Ricky, tsaka si Chef Paul. Ay, patay. Teka lang. Chef Paul, bumabawi sila sa'yo kasi sinoutout mo sila last time. Kaya lang wala si Carlo dito, yun yung sinoutout niya eh. Diba? Okay, kay Kuya Dan naman, ano naman ang most memorable experience mo? Nagkamalang ka nagbabanda. Singer. Hindi ba? Banda rito. Parang ikaw ata yung di ba ikaw yung nagbe-breakdance? Tama ba yun? Tumatumbling yan. Bali-bali naman. Tumatumbling. Ang galing talaga ng research ko. Kala nyo, hindi ako nagre-research ha. Dalawang, yung magka-teammate kami nila Aljon kasi nung championship game, akala na namin
mananalo na kami and then nakahabol yung opponent na. Nako, ano to, last 2 Sakit yun, minutes? masakit. Yeah, last 2 minutes. Sino But nag-champion yung Kalaban. kalaban. And then the next season, bumawi kami na. Okay lang, nakabawi naman kami the next season. The Kaya- next season. Yun nga yung kwan eh, yung... It's memorable. kasi nasaktan tapos naligaya. Parang iba yun. Re-remind ko lang ulit. Parang kanina. Parang movie niyan. Back in the 80s yun Recorded to. yung Nasaktan at naligayahan. Nasaktan, naligayahan. R18 yung ginagawa mo. Questions for everyone. Ano ang favorite team nyo? Even like yung old teams before, pwede rin. Ako, favorite ko talaga, Hinebra. Sabay-sabay ba? Barangay Hinebra. Tumataya pa ako sa ending nun eh. Oo. Simulan natin kay Kuya Harold. Favorite team of all time? Ako, since 80s, Boston Celtics talaga ang favorite team ko. Larry Bird pa yan. Larry Bird era. Alam ko. Until Diba? now. Ganon. si Kumish kasi since 60s. 80s ka na. Fernandez. Ano bang team ni Fernandez? Si Fernandez yung paborito. Yung wala pang 3-point line. San Miguel ba yan? Si PBA. Fernandez? PBA, Kuya Harold. PBA. PBA. Kasi dito na ako lumaki, so hindi masyado familiar wala. sa Premium si Kuya Harold. Amboy. 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 Pare. Okay, Kumish, ikaw. Favorite team of all time? Ngayon, kung saan si Wembanyama. Uy, Doon sino yun? ako. Spurs. Yes, Spurs. Okay. Kuya Ricky. Actually kami ni Aljan sa India kami lumaki. So hindi sa PBA Hinebra din kami. Kaya nga 7 kami magkakapatid. Hinebra. Idol ni Erpat si Jaworski. So Ay, syempre. number 7. Kaya Mamaya may kaya pak- 7 ko. And then dito sa Amerika, si LeBron ang favorite ko. Lebron. And then Celtics syempre. I think they can do back Celtics to back. talaga. Back to back. Magalit sa Lebron. Ito Oo nga, bakit nga? Kuya Aljan, ikaw, favorite team? Favorite team ko since day one, Pure Foods ako. Pure Foods. Ay, Nung panahon oh pa my ni God. Alvin Patrimonio. Patrimonio. Captain! Oh my goodness, yes. Naalala ko yan. And then Alvin, sa NBA, Lakers ako. Lakers. Tanong, basketball, hindi volleyball. Dating volleyball si Patrimonio. Kuya Kaya Dalgo. pala yung mga kilos mo, pre, patrimonyong ha? Kaya pala. sa akin naman, sa PBA, Alaska. Uy, Alaska, Lastimosa. Lastimosa. Ay, Oo. galing, yes. Aha. Tsaka sa, sa NBA, Lakers din. Lakers. Very Ngayon good. lumabas na ang totoong kulay mo, ha? Lakers ko, talaga. Boston ka, Eh, ha? favorite team player mo nun? Okay. Bakit nandito kayo sa Massachusetts kung Lakers kayo? That's good. Alright, welcome back. Now we're gonna have our second segment. Mag-games naman tayo ng konti. Yes. Kaya nag-rearrange kami dito kasi nga para daw ang face value. Medyo di ba? May variety. Ngayon, tanong ko bakit si Kuya Aljo nilagay sa harap. Yes, talaga naman. Lights on, lights off. Boy Abunda. Hindi, ginawa ko basketball and then Filipino Masaya team. dito yung magkamali, pipitikin dito. Shoot or dribble. Shoot muna bago dribble. Sinimplihan ko lang, Slam dunk or 3-point? Slam dunk. Kuya Ricky? 3 points. Ay, 3-point. 3 points! Kuya Dan? 3 points.
3 points din. Aba, marami palang mga 3-pointers dito. Kasi talaga. si Aljon di makashoot ng 3 points. Defense or offense? Defense. Offense. Defense! Defense. Ako, defense, offense. Naks naman. Hindi kasi Okay. ako marunong dumipensa. Okay, steal or block? Lock. Steal. Lock! Black. Steal. Okay, very good. Okay, next. Home game or away game? Away. Home. Away! Home. Home. No look pass or behind the back pass? No look ako. No pass kasi ako. Baka na mamasa. Buwaya pala. No look! No look. Oh. No look. Behind the backpack. Ako ng tiyan eh. Kaya Parang alam. Harold, Hilig sa behind. you like from behind, right? come from behind Come din. from behind. Michael Jordan or LeBron James? MJ. MJ. MJ! MJ. MJ. Kobe Bryant, Steph Curry. Kobe. Kobe. Kobe! Kobe. Kobe. Ba, no decision pala ito. Okay, What's your favorite Filipino street food? Balot. Marami. Sige, Lahat eh. name everything. Fast answer yan. Fast Sabay-sabay. answer. Burrito. Mexican pala yan, sorry. Mexican food pala yan. Burrito. Burrito. Tita. Napaka-premium. Marami. Fishball. Marami. Barbecue. Favorite niya eh. Isaw. Favorite. Lahat, pabisan mo. Lahat favorite. Oh, sige. Sisig! Street food? Pag kinain mo sa street. Hindi nga. Saging! Oh, saging. Pwede na yun. Banana Q, yep. Street food. Matandang pagkain. Maruya daw, maruya. Turon. Healthy Sabas. street food. Ano yung si Kumish lagi? O kuya Dan. Isaw. Isaw. Kwek pala. Sorry. Kwek pala yun. Yan, gusto ko sa'yo, Kuya Harold. May blip naman eh. What's your favorite childhood game? Yes, go, Kuya Aljon. Oh, Ba yung game. air? Tumbang preso. Okay, Kuya Ricky. Patintero. Lumulundag sa pier. Ano yun? Si Kuya Aljon. Hindi nyo naranasan yun? Lumundag sa pier, yung mga... Yung daddy sa ko dagat. daw. Kasi lumaki, Sa dam. lumaki kasi ako sa island eh. Si Kumis Island kasi ako yan lumaki. yun eh. Parte Lumulundag ng kami sa Murabi. pier. Mag-escape kami sa school tapos sabay lundag sa pier. Dating shoko yun. Loksong baka. Ay, gusto ko yun. Yes. Chinese garter yun eh. Nananalo ako dyan. Akala ko kay Ricky, Chinese garter eh. 10-20. Ganyan. Jackstone daw, Jackstone. Jackstone. Okay, Kuya Harold, ikaw. Ako, Tex. Oh, Tex. Parang si Miss Bernadette Tex. Bagay, Wala pre. naglalaro ng dampa. Sa bagay pre, lagi kami ka-text eh, no? Yung goma. Goma. Yeah. Ha? Yung pala yung Oh, ano. Jolens. Ay, Jolens. Jordan. May text na ba nun? Text? Langgam lang ang nilalaro ko dati. Okay. Text. Kala ko text cellphone. Hindi. Paka-premium na. Hindi naglalaro ng text dati. Ako sabong. Sabong! Okay. Okay, ito. Which Filipino beach is your favorite? Batanes. Uy, talaga? From Batanes. Hindi pa ako nakapunta doon. Okay. Oh, maganda Okay. Oh. Boracay. Boracay. Yes? Samal Island. Parang di ba may mga pirata dyan? Oh, isa na siya doon. Ganda doon sa Samal Island. May ano to, Mindanao Yan, area? sa Davao, sa harap ng Davao. Oh, Davao. Taga Davao best friend ko. Okay, Kuya Dan, go. Karamuan. Ah, mga social naman mga... Sa ano to? Sa Bisaya. Bicol. Oh, Bicol. Oh, mas malapit yun. Okay, Kuya Harold. Siyempre, sa San Juan. Doon Yes! sa maraming doon, mga inaano mo yung dagat para umalis yung EBS. Kala ko Manila Bay eh. Dolomite Beach!
Aad sana ako kasi taga Batangas nanay ko. Ikaw talaga. Kakaloka. Proud na proud naman si pare Gage. Okay. Oh, ito na. Ito. Common ano to. What is your favorite OPM band? OPM. Tambiotics. Naks naman! Marami. Oh, sige, isa. William, Tiger. River Maya. River Maya. Yung pala kasi napapanood ko eh. Oh, sige. River Maya din ako. Victor Wood. Sa akin yung Bamboo Band. Ikaw, Kuya H. Ako, Ten Mocha. Ay, Tambiotics, syempre. Shout out, Ten Mocha and Support. Tambiotics. Support local. Oo. Ito, favorite dish to cook or to eat during celebrations? Yes? Inihaw yan. Inihaw. Inihaw ka? Oo. galing yan. Crispy pata. Naks. To cook. To cook. Oh, di matikman yung crispy pata na yan. Okay, Kuya Ricky. Parang never ka nagluto ng gano'n. Nakailang okasyon na kami. Wala kami ng Tweet pala. Walang invite. Favorite to cook eh. Walang invite. Hindi naman sinabing favorite to buy. Magaling yan si Adam mag-ihaw. Well done na well done. So, ako, ang favorite kong lutuin pag may okasyon. Hindi. Yung Ano? lechong ulo. Lechong ulo. Alam ko kanin. Kanin. Oh, Komesh, Ako ikaw. naman, kilawin. Uy, kilawin, yes. Pero bang pansit canton? Pansit ka, ano to, Lucky Me? Instant. Yun yung niluluto mo. Hindi, yung, yeah. Sige. Yung real one. Oo. O, Kuya Harold. Ako, to eat or pulutan na, siguro bopis. Ay, masaya yan. Scout. Tuko, hindi nagluluto. Yun. microwave. Last question para kay Komesh. Kung ang fishball ay gawa sa fish, Yep. ang squid ball gawa sa squid, Yeah. saan naman gawa ang kikiam? Nako, may balahibo, walang balahibo. Kala ko Karen. Arena! Woohoo! Kala ko Karen, ang tanong mo, saan gawa ang ball mo? Tama ba sagot, Arena? Actually, ano siya? Pork rolls. Oh, ni-research ko siya. Pork rolls pala ang kikiam. Kayo talaga. Trick question yun eh, kasi ang starting letter K, mahirap sagutin yun. Meron tayong pa-premyo. Yes. Yan. Ilagay natin dyan. Yan. Walang cash prize. Huwag naman cash prize, walang funding eh. Mag-sponsor ka muna daw. Walang Sponsor. pa- Kailangan ng sponsor. Oo, premium production pero wala pang funding. Ayan. Hindi ko masyado gagalingan. Sige, ganito na lang. Oh, Yan, 3 two on behind. 2. 3 on 2. Sino gusto magkampi? Yung nasa harap na lang, tsaka nasa likod. Ganon? Sa harap silang dalawa. Kampi kayo ni... Hindi kailangan bulungan eh, kasi sasagot. Hindi, tatlo kami dito. Tapos, Ano nakakampi ko, bro? Ngayon lang kami nagkampi nito, malamang talo kami. tandem yan eh. R&R. Hindi Massachusetts versus New Hampshire. Pares ng New Hampshire yan. Simpleng questions lang ito. Unahan mo ganun. Pampagana lang. Unahan. Ang manalo, may speaker. Wala pa. Ang gulo-gulo. Kahit anytime pwede mag-gano'n. We are here. Ang ating game ay Team R2R and Team Massachusetts. Okay. Massachusetts. Alright. Sige. First question. Pag alam nyo ang sagot, i-press nyo lang ang chicken sa may sagot. Okay? Ready? NBA. How many NBA championships did Michael Jordan... Sino una? Oh. 6. 6. Wala pang multiple choice. Alam na agad. Very good ka dyan. For additional point, anong mga year to? Alam nyo? Hindi. Alam ko lang 2 beses nag-tripit. Okay, alam. Steel. Ha? Oo. Anong year? 91, 92, 93, 95, 96. 7. Oh, mali na. 91, 92. Very good kayo dyan. 97, 1991, 1992, 93, 96, 97, 90. Nag-skip sila ng 94, 95. Yan. Okay, PBA. Ready? Ito ang first clue. Sabi ko muna yung first clue. Blank, also known as the Flying A. Sige. Kuya Ricky, go. Johnny A. Johnny Abarientos. Tapos ikaw. Blank, also known as the Flying A, is best known for his long and successful career with Alaska
Aces. Shout out. Yes. Johnny! Yes. Second clue sa kanya, blank helped team achieve a PBA Grand Slam in 1990s. Akala hindi ko kalain to, no? Kala ko Magaling. Hinebra lang ano eh. Lagi nilang tinatalo yung Pure Foods nun. Next question, PBA ulit. Name 2 top players of Barangay Ginebra San Miguel. Una na naman ko. Ikaw na Kuya Aljon, for the sake of ano. 2. Ginebra San Miguel. Si Kagiwa tsaka si Helterbrand. Okay, ito. Robert Jaworski, Bal David. Vince Hison. Yes. Marlo Aquino, Noli Locsin. Uy, naalala ko pa to. Ito na, Philippine history. Okay? Tignan natin kung nag-aaral kayo. Dito. Uy. Sorry. Talo na kami. Talo na kami. Anong taon? 1945 ganun na tanong, ha? Ready ang mic. Kailangan mabilis. Kuya Aljo, pag alam niyo ang sagot. Okay. Mabilis Yeah. parang Ricky. Pagano tayo dyan sa pindutan. Diba sa pindutan eh. May injury pa ako. Ano pa yan? Injury. Partida pa. So okay, ang conclusion dito si Kyoriki daw magaling pumindot. Tatay. Who? Who ha? Ayan. Who? Who is, bilisan nyo kasi gumana. Nag-iisip eh. Si Kuya Ricky, seryoso pag sa games. Napansin ko yan. Kung cash prize talaga. Mas magaling. Oo, sige. Ilagay nyo. Binabaga. Sure win. Sure win. Okay. Sure win daw, sure win. Talaga naman. Okay. Alright, Philippine history. Who is known as the national hero of the Philippines? Jose Rizal. Oh, yes. Okay, very good. Okay. In what year? Kumis. In what year did the Philippines declare independence from Spain? Go. 1898. Who is the first president of the Philippines? Okay, Ricky. Di alam. Go. Aguinaldo. Ha? Sagot. Aguinaldo. Yes! Very good. Cavite. Okay. Very good. Para baka gusto mong tumulong. Parang, Last question. What is the title of the novel written by Jose Rizal? Dolly Tangere. At saka ano pa isa? El Provisto. Yes! Talaga naman! Panalo na! Okay. Galing ng kakampi. Wala. Mahina talaga mga taga New Hampshire eh. Ang galing ng kakampi ko. Pinapanood lang ako. Sige, congratulations, Team Massachusetts! Ayan ang inyong premyo. Yes. Babalik niyo pa yun. Prize pa ulit next podcast yun. That's good. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Birthday. Happy birthday to Thank you guys. Thank you. Surprise. May anak na tayo. Meron pa tayong cake. Ano pa may uwi dyan? Happy birthday kay Kuya Ricky. Thank you so much sa cake. Ako kasi may history kami niya ni Kuya Ricky. Hoy, may history pala kayo eh. Nako. Kuya, hindi. Oh, lumabas. Hindi ganon. Huwag kayo Recorded po. Ikaka- May ebidensya. Hoy, wag kayo ganyan. Love na love ko si Ate Bridget. History talaga. Kasi Hindi. common friends, di ba? Oo. I-share ko lang si Kuya Ricky kasi talaga. Ricky, ha? Oo. Noong mga kapanahunan, yung aking mga pag-move dito sa Norwood, from Quincy kasi nag-move lang ako. Share ko lang 2020. Kaya hindi ko talaga makakalimutan si Kuya Ricky Siya kasi yung nag-help sa akin mag-move from Quincy to here sa Norwood.
Oo, kasama mo pa si Bricks ba? Ang anak ko. Oo, kasi naghahanap ako ng Filipinos in Massachusetts yata. Sinong pwedeng tumulong mag-move ng gamit ko. Kasi galing kami Pilipinas, kami lang ni Luke noon. My start of my journey as a solo parent. Si Kuya Ricky ang tumulong mag-ano sa akin. Mabait talaga din si Kuya. Ah! Pero hindi. Anong Pero- side of your story? Hindi, yun nga. Yung nag-post ka, di ba? Aha. Sabi ko, May pera. sabi ko, may kapalit to ah. 400. Tapos may Kaya tip, pala may tip, history may kayo tip pa. So, pero kung alam ko lang na kaibigan siya ng kaibigan ko, hindi ko siya pinagbayad. Hindi, kailangan ko magbayad kasi marami-raming gamit yun eh. Hindi ko pa alam, pre. Kung alam ko lang. Kung alam ko lang na kaibigan siya, nagpadagdag pa sana. Hindi, loko lang. Kung alam ko lang. Pero siyempre, pangit naman kung ibabalik mo pa, di ba? Binigay na sa'yo. Hindi di ba? ganun talaga. Oo, kasi service yun eh. Tsaka gasolina, effort, tsaka... Hindi, I mean, kung barkada ko sa Pilipinas, tapos barkada, walang problema sa Correct. Tapos habang nagkakwentuhan kami, Buti na lang pala, bago ko nalaman na magkaibigan kayo, nagpatulong ka na. Oo. Kasi kung nauna yun, pre. Wala nang bayad, may bayad. oo. Tapos nagkakwentuhan kami, pareho pa yung mga kababata ko, kaibigan niya pala. Kasi Muntinlupa at saka San Pedro, magkadikit lang yan. So magkagababata kayo. Hindi kami. Yung common friend namin. Nakakaidaran din So, namin. parang tinawagan ko pa ata si Yoyot no, no? Oh, yun ang aming backstory. My friendship with Kuya Ricky, how Yun it yung started. history nila. Yeah. History niya. Huwag ka maguloy, kakat ko na nga yan. Pero bago ang lahat, Kuya Ricky, maraming salamat. Di talaga kita makakalimutan. Kaya Ate Bridget, shoutout sa'yo. Yes! Yes! Mamatay na ba ako? Ano yun, di Oo nga ba? pala yung one day league namin, shoutout sa mga kaibigan ko, lalo na kay Paring Dan. Nung na-injury ako, nag-cramps yung dalawang pa ako. Sa sobrang naisip niya ako, nung habang binubuhat ako ng mga players, nagpatugtog siya ng hindi kita malilimot. Mga tunay na kaibigan. Siya yun. Si Siya Dan yun. yun, siya yung- Galing-galing mo talaga. Naisip niya pa yun eh, no? At may reading sound effects. Growing up in the Philippines or growing up in the US, okay? Alright, simulan natin kay Kuya Ricky. Kamusta naman ang Yung iyong... katabi mo, bakit sa kami sisimulan? Black... Pwede siya muna para mapag-isip ako. Next question. Ready ka na? Pass, Wala pass. na akong masyado ano eh. Para may Hindi, idea. wala meron, but Ako mauna para may time sila. Sige. Sige. Mahaba-haba. Para makopya ko yung sagot nila. Childhood lang ha, childhood. Briefly lang naman. O yung binabanggit nyo kanina, 'di ba? Sabi nyo yung na tumatalong kayo sa ano. Ayan. mga dinosaur eh. Yung sinasako pa ng hapon yung Pilipinas. Ang gugulo naman. Okay, sige. Alright, kay Komish. Simulan natin kay Komish, okay? Kamusta po ang inyong childhood? You mentioned Davao. Okay. Yeah. Briefly po, pakikwento naman po. My childhood is quite adventure. Pinanganak ako sa Sultan Kudarat. Yes. Mindanao. Shout out sa mga taga Mindanao. Yeah, that was Calamansig is island. So nakatira kami sa tabi ng dagat. Na experience ko galing sa bintana, lundag sa dagat pagkagising. Diretso na? Yeah, diretso na. Yeah, we move a lot kasi yung magulang ko is a military side. So we move a lot. So nakatira kami sa halos lahat ng magugulong lugar ng Mindanao. So hanggang sa at the end of the day doon nasa Davao na nag-station. Wala na sa Cotabato, wala na sa Calamansig, wala na sa Isulan, and so on. Doon din ako nag-graduate. That's my Mga childhood. ilang taon po ito nung naalala nyo tumatalong kayo from window to ano? Diretso na sa tubig. 1970s, martial law, nandun kami sa Mindanao. Ang gulo, si Hunasan. Kuwan pa yan, kalalabas lang sa PMA. Tapos yan ang... Philippine Military Academy. Yeah. Yes. Gera noon sa Calamansig, yan ang pinaka-leader ng military, yung mga baril, nilalatag niya sa basketball court. Mga ilang taon po kayo nito? Siguro nagsimula ako, naisip ko yung mga yan, nakilala ko yung about war, about civil war is mga grade 4. Grade 4, elementary nga. May Elementary. NPA. 26 years old sila. NPA po kayo nun. Kuya Ricky, iba yun. Okay. Ayun, medyo pag lumaki ka sa Mindanao, lalo na martial law, marami kang karanasan na adventure na hindi mo extraordinary, marami kang makikita. So, ganun, konektado po ba yun? So, nung kabataan nyo, medyo pasaway po ba kayo? Nung yung totoo elementary kami ako, siya. hindi, high school lang. High Elementary, hindi kasi we move
We move a lot. Kasi magulo yun eh. 1970s, martial law yun. I can't imagine kung ano. So, adapt na lang kayo ng adapt. Yeah. Sa Cotabato, nakatira kami. Yeah. Magulo din noon sa Cotabato. Pero ngayon, medyo okay na sa area na yon, peaceful na. Di tulad ng dati. Dati hindi ka makapagbiyahe. Aambusin yung sasakyan, bus, gano'n. Ngayon, Nagbago hindi. ang lahat nung si Marcos talaga ang president. Nagbago ang lahat. Yeah. Parang nakita ko sa chat yan, bawal pag-usap. Okay. Kasi nga, kailangan mag-adapt. At kung ikaw nabubuhay nung time na yon, kasi nga kailangan mag-adapt dahil nga during that time, it was really chaotic. Yeah, sa Mindanao. 1970s, martial law, matindi yun. Yung father ko, nakulong pa yon. Hinahatidan ko ng pagkain sa kulungan. Elementary kayo nito, ha? Oh, elementary. Imagine, ha? Kasi, alam mo ba't ko tinatanong yan? Kasi, naiisip ko lang, pag si Lucas, Martial oo, like 6 years old, kasi, mga 7 ako, ang dami ko rin natatandaan na tumatakbo ako sa mga kung saan-saan. So, at this, grade 4 is 8 years old. Tama ba? No. 10. 10 years old. 10 years old. Around there. Tumatalong ka rin. Ha? Tumatalon-talon ka rin. Oh, talagang akyat sa puno, ganon. Oo. Pero maganda yung area namin doon dahil, pagbata ka talagang ilog, dagat, waterfalls. Maganda. Yeah. Medyo magulo lang dahil sa revels. Okay. Medyo may barilan lang. Parang mas maganda sa dagat nila, parang H. May baril din ba kayo nun, Komish? Yan yung child, ha? May baril din kayo nun? Father ko. Ang mga uncle ko nasa military. Iba-iba talaga at kids would adapt to their background back then talaga. Oo. Kasi papa ko din may mga baril-baril na ganyan eh. Kaya Naka-experience ako, natutulog kami sa sala, diyan sa labas na yan, sa balcony na yan. Naghuhukay yung mga sundalo ng paksol nila. ano po ang paksol? Yung pag maggera na sa ground, para hindi ka tatago. tamaan ng bala. Huhukay sila. Diyan sa labas na. Tingnan nyo naman. Ngayon alam nyo na ang background ni Komish, ha? Yeah. Kita Elementary. nyo? Pag usapang mga ganyan, lapit lang kayo kay boss. No? History 101. Yes, okay. Sinong next natin? Kuya Ricky? Last na. Sige. parang Childhood, kay Kuya Dan. history ko. Taga saan po? Ganyan. Saan kayo lumaki ang inyong childhood? Manila ako. Saan Quezon banda? City. Uy, Quezon City. Sa Farview. Sa Fairview. Sa Farview. QC, nag-ABS ako dyan 2 years. Oh, nice. Yeah, dyan ako tumira sa apartment na napakainit. Na aircon. Wala. Titipid eh. First job yun eh. Walang sweldo. Puro puyat. Okay, so game. QC. Kamusta naman po ang QC, childhood? Okay naman yung challenging lang kasi growing up, maalaala mo kaya. Para alam na, di ba? Ito talaga ang purpose niyan. Sabayin yung tatlong girlfriend. Challenging. Hindi niya alam paano di ba. Sino? Sino sa panty? Sino? Si Aida, si Lorna, si Pe. Pero siya isipin yun. Yun nga. So, tawag dito, gala ka ba nun? Ay, hindi naman. Ano lang na, siguro ang pinaka-memories yung mga growing up, yung paglalaro sa labas. Kalsada, number na, one. Yun yung yung new generation ngayon, hindi na nila Wala maintindihan nang yun. ganun. Hindi, actually, pinapa-experience ko yung kay Luke pag uuwi ng Pinas. Laro-laro siya ng kung ano-anong tansan dun. Pag nandun siya, pinapalabas. Pero yung yaya, medyo nandun sa... Pero yung idea lang para lang ma-experience. Kasi ngayon more on gadgets na lahat eh. So, Pag maganda dyan, martial arts. Isama sila sa martial arts. Pag umuwi Pasok kami, sila sa ganun. martial mga bata. Tapos, sa school, kamusta naman ang school? Nagawa ka ba ng assignment? Okay naman, nakakatawa lang yung nung nag-school kami. Ang from Quezon City to Manila. Sa that time wala pang masyadong Walang service? Transporting kasi malayo. So, bus? Jeep? Jeep. Ilang jeeps kami noon. Tapos Ilang minsan taon? dinalagay pa kami ni AirPods sa bintana para lang ma-reserve yung yung upuan. Agawan. Pag ganun, kasi talaga, open yun, di ba? So, pagka okay dumating yun, na yung jeep, tatakbo kami Ba't di niyan. ko naisip yun So, dati? lalagay Wala- kami doon. So, Pag yun yung nasabit din, sumasabit. sabit din. Okay. So, yun yung mga Kamusta naman ang memories grades mo dyan? Yung totoo. na- Okay naman, so far. Pasang awa lahat.
Palakol. O, ikaw naman, Kuya Aljon. O, elementary muna tayo. Mamaya na yung mga high school. Ano yan, yung school crush. Naks! Oo, yung mga ano. Imposible hindi school Hindi. Ito yata si Kuya Aljon, straight A's ata to. Prom D ako. Saan? Pinanganak ako sa Batanes, Philippines. Yes. The northernmost province of the Philippines. Virgin Islands yun, hindi yun na-discover ng mga turista until recently. So doon ako lumaki. Kamusta naman ang schooling sa Batanes? Anong kamusta ang lifestyle doon? So, ito si Kuya, jeep, ganyan. Hindi kami, as in totally wala. Lakad kami pang school. So, school, simbahan, library, ganun lang naman. Max, behave naman. Ganun ako kabait. Ang bait ako. Bait. Ang sarap naman pala maging anak ni Sakristan Kuya pa ako. Aljon. Ay, napakabait ko. Sabi mo lang yan kasi on air tayo. Sa Kristan, okay. So, Catholic Church. Oh. Pares pa tayo. So, sa Kristan nga, Kuya Aljon. So, lakad. Ano to? May mga kapatid, Kuya? So, apat kami magkakapatid. Ako yung bunso, ako yung lalaki. Oh. Di Tapos, baby. Kasi bunso. O, ikaw yung pinagtitrip. Baby or ikaw yung pinagtitripan lagi? Pinagtitripan eh. Pero marami kaming magpipinsan kasi. So, Okay. masaya yung childhood namin. Yun nga, mga tumbang preso, ganun, mga patintero. Yung mga kinalakihan namin, mga walang gadgets or ano. So, masaya, Ano masaya. palang dialect niyan sa Batanes? Ivatan. So, Ibatan. Shout Sige na, out shout. sa mga taga Batanes. Kaya pa ba dialect in Ibatan? Shout out. Kapihan ka muna Diyos daw do Batanes. Okay. Yung may-ari ng Sure Pinoy is galing sa Batanes din. Oh, nice. Sure, Pinoy yung grocery katabi ng, okay, ng Bright Light, di ba? Yeah. Oh, Kuya Harold, di natin makakalimutan. Oh. Wala masyado akong experience nung growing up sa Pilipinas, pero alam ko, natatandaan ko, pag instead of mapasok kami sa school ng mga classmates ko, punta kami sa bahay Kakating. Kakating, yun Halaga na. naman. Tapos manonood ng Betamax. Ewan ko kung pinapanood namin Betamax doon, lang ba? Betamax pa yun. Group study yan, pre. Group study. Group study. Group study yun. Ilan taon to, Kuya? Para lang may reference Mga tayo. ano yun, siguro, I was 10 years old. So, grade 4 din, yeah. grade 4. Parang kay Kamis, grade 4. Betamax pala Hindi ko tawag. na itatanong. Betamax. Ngayon ko lang nalaman, Betamax pala tawag Kala ko doon. yung, Kaya pala ang lakas mo ngayon, Betamax na binabanatan mo. akala ko yung Betamax. Bago na ngayon, pre. So to be clear, ito yung mga panahon na hindi papasok, magkakating, tapos sino may pakana ng Betamax na yan? Classmate. Yung kasi... Ilan kayo niyan? Siyang may kaya eh. So sa amin, wala kami Betamax. Betamax, lumaki Nakikinood. ako sa lola ko eh. So, bunta sa classmates ko, doon kami sa bahay nila. Yun, yung group namin, nanonood lang kung ano malalagay niya. Hindi kayo napapagalitan? Hindi nalalaman sa bahay nyo na patay ka kay Lola, gano'n? Hindi, actually kasi nakikinood din daw yung lola. Uy, wag kayong ganyan. Oo, grade 4 din yan. Talaga naman. Pero sa school, pwede naman nagkakating pero mataas pa rin ang grades. Hoy. Sa school, I guess, passing. That's so great, but passing naman. Sino dito ang straight A's? Ako Aljon Alcazar ako eh. Kasi si Tambayotic, si Kuya Ed, straight A's daw yun. Oo. So, si paring Aljon yan. Straight A ako kasi mga tita ko, yun din ni teacher ko eh. Kaya Ay! Shoutout mo sa Hindi ka pwedeng doon. Magpalakol pagka mag-ano ko yung Shoutout teacher. mo yung tita mo, pre. Fast forward naman natin ang high school. Nax. High school, dito ka na, Kuya H. Sige, sure. Ikaw unahin natin. Kumusta naman ang you moved here when? I moved here in 1986. First Ilang taon? championship ng Boston Celtics yun. I was 10 years old. So from cutting sa Pilipinas ng 10 nanonood ng Betamax, tapos punta ka dito sa US with family. With family. Hanggang high school, cutting pa rin. Pero ngayon, cutting, nasa gym naman ako. Nagbabasketball. Kasi yung yung gym teacher namin is my high school basketball coach. So, Okay. plan ng class, Shout bibigyan ako ng pass.
balik na sa class. Okay. With a pass. So, I spent most of the time sa gym, playing basketball. High during school, my ah? high school. And then, mga barkada ko man noon, back in the days, mga Amerikano talaga. So, college lang na I end up hanging out with mga Pilipino. How was your adjustment? Okay, kasi 10 years old, medyo... Noon pa noon, medyo mahirap pa noon, ng 80s Kasi I lived sa Charlestown talaga. So, Charlestown, medyo Oh, Massachusetts na talaga? Yes, Okay. medyo mahirap mag-adjust kasi medyo the areas kind of tough sa mga ibang lahi. So, Pero it was tough. I mean after adjustments, okay naman kasi nagkaroon ka nga ng friends. I think yung sa sports nga din Yes, ang nakatulong. Yeah, so and then we moved sa Quincy and then doon ko na-meet yung mga friends ko na mga Amerikano through basketball then playing basketball sa outside courts and then after that just it's history. Mga crush ng bayan, mga chicks ng... Pila-pila yan, pila-pila. Talaga naman. Good boy na. Uy, talaga naman. Di ako naniniwala. Hindi. Medyo pogi-pogi ka sa school na. Okay lang. Kinukuha sa artista, ayaw niya eh. Ayaw niya mag-artista Pwede eh. pa. Pwede pa naman. Sige. Kuya Ricky, ikaw naman, high school. Yung totoo ha. Narinig mo na yung kanila huwag na yung sa akin. Simulan natin yung Elementary. Simulan natin yung pagkapanganak. Gusto mo? Elementary. Sige, elementary. High school. San Pedro, Laguna. San Pedro. Okay, sige. Doon na kami. South yan. From the south. Doon na kami lumaki. Yung doon sa time na si Papa nawalan ng trabaho, so kailangan mag-take over ng ate ko. So, siya na yung nagpa-aral sa amin after nun. 7 siblings to ha? 7 kami total kasama ko. Oo. Anong mga gap niyan na magkakapatid? Mga 3 years siguro. Oh, 3 years okay. ko. So, okay lang. Hindi naman masyado. So, si ate, siya na yung talagang yung nagpa-aral sa amin nung bandang huli. No, then, ayun, ang doon, yung pagpunta ko dito ng 21 years old ako. 21. Adult na to. Adult na. Then, I start early with the family. So, meron na akong anak that time. So, yun yung medyo mahirap sa akin yung part na yun na 6 years bago ko sila nakasama dito. So, may Bricks na ako that time. Oo. Na he was 3 years old. Then, nakapunta si Bricks dito around 9 years old. But, Right. Parang naiiyak ako, pre. ayun, Joke. Ayun din. So, hindi ganun kadali yung buhay namin sa Pilipinas. Hindi naman kami anak mayaman eh. Oo. Asyendero lang. Makati Mads lang. So, San Pedro, anong school to? Shout out. Sa San Jeronimo Emiliano School. Okay. Sa Rosario Complex. So, ayun. Catholic pa din. Oo. Dati rin akong sakristan. Talaga naman. Parang ayaw ko maniwala. Picture. Dati. Kailangan mag-Hail Mary ka nga. Hindi, joke. Sino? Sakristan? Nagsakristan? Komis? Sakristan? Yes? Okay. Dalawa. Oo. Pero I know, ate yan nagpapaaral, so kailangan, hindi ka pwedeng kakating-kating nun. Yun nga eh. Yun ang problema eh. Alam mo, feeling ko ikaw matataas grade mo sa school. Feeling ko. Feeling mo lang yun. Yung totoo. Feeling mo lang. So, yun nga, hindi naging madali yung kasi that time, hindi ko alam kung mag-move ba ako dito kasi syempre, may Ano ba family. to? Move by petition or move by job? Petition ng Family. Sino na petition. nagpetition? So, yung lola ko, petition si Papa. Then, underage ako ng... Dapat before 21. Oo. Actually, 18 pa lang na-approve na kami. 18 years old pa lang ako. So, yung petitioner namin, yung lola ko namatay. Kaya 21 years old na ako napunta. Kasi, nire-process yung petition na... Kasi may bagong, si Bush yata na law. Pag namatay yung petition mo, pwede mag-substitute na kahit sino sa pamilya. So, nag-substitute yung tita ko. So, kaya after 3 years pa ulit na-approve yung Pero dapat 18 years old nandito na ako. Okay. So, yun. Nung 21 na ako nakarating kasi mas in-honor pa rin nila yung pag-approve ng petition nung So, si Bricks, nasa Pilipinas. So, 6 years in so long distance. so, yeah. So, pero, kaya twice a year ako bumabalik sa Pilipinas nun. Ba't matawa kayo dyan, pre? LDL ka pala. LDR. Hi, Ate Bridget. Talaga naman. In love ka talaga, pre. Kasi sa halip na may mga Amerikanong nanliligaw sa'yo, hindi mo pinalitan. Ito talaga naman si Wala nang alam ko kay parang age mo. So wait lang. Tama ba? Wait. So si Ate Bridget nakilala mo na high school, college? After high school.
High So, school. neighborhood namin sa Pilipinas. Yun. Naninilip ka sa kapitbahay, Childhood sweetheart. 16, Yes. mga ting, 16 So, years San old. Pedro din si ate, ano? Sa Makati talaga siya, nagbabakasyon lang siya sa San Pedro. May mga pinsan uso yan, yung ganyan. Nagbabakasyon siya doon. Nakipagkilala, siyempre. Sino nakipagkilala? Yung totoo? For the record. Parang siya eh. Ate Bridget, shoutout sa'yo. ako, kasi yung mga pinsan niya, tsaka yung kapatid niya, mga kabasketball ko rin. So, ayun. nagagawa talaga ng basketball, ano? Talaga naman. Oo. So high school, Gwapo ka pa nun, pre. Gwapo ka pa. pa yan. high school sweetheart. Sa 360 pa. Okay na. So high school sweetheart pala ito. Okay. Bihira yan eh, bihira. Oo. Okay, sige. Lipat naman tayo kay Kuya Aljon naman. Ay, para ano? Kuya Aljon, ang iyong high school. Sa Batanes. Kailan ka Batanes pa rin. Aha. So, sa inyo saan ka na nag-college? Sa Manila. Sa San Manila. Beda. San Beda. Oo. Saan sa San Beda? Menjola. Menjola. May San Beda kasi Alabang eh. Oo. Oo. Anong course? Accountancy. Naks. Balita ko nga accounting nga. Oo. Tapos si Ate Jen, saan mo siya nakilala? College din. Hindi, sa work na. Sa work. Na. Oo. Saan So, ano to? Sa work mo sa Manila? sa Makati. Oo. Hindi pwede banggitin. Yung company? Nanay ko accounting pa. Sa isang accounting firm, Vert Account. Paano yung transfer mo pala nun, kuya, na nag-Batanes ka and then, I think it's typical in the Philippines, I think yung sa ganito kang province, tapos punta ka ng Manila para mag-university. Kayo di magkakapatid, ganun din ang ginawa? Ganon din. So, Oo. nauna, syempre yung mga ate ko nauna dito and then every 2 years yung gap namin eh. So, Right. ayun, nag-stay kami sa Manila para Paano yung mag-aral. dorm? Dorm, yeah. Or apartment. Apartment. Tapos magkakasama kayo. At least okay yun. Andun pa rin yung mga kapatid mo. Nandun. Kaso medyo stricto sila, hindi ako kaya... So, kaya pala naging straight A's kasi stricto yung mga kapatid. Ganyan. Hindi naman straight A's. Ang accounting ba nun, may board exam na? Meron. Ay, oo nga. Hirap niyan. Yeah, hindi naman, so, ang college kasi, hindi naman puro aral lang eh. Siyempre, yung barkada din, may inuman. Kamusta may naman ang basketball. barkadahan mo dyan? Ha? Mahilig ka rin mag-inom, kuya? Mabarkada ako ng college. So, Ako natuto halos mag-inom lahat din. ng free time ko is... May sinasabi si Kuya Ricky. Actually, siya nagturo sa akin uminom dito. Pero at least yun, typical college life naman yan. Yan naman Kailangan mo masaya. lang i-balance din yung... Kasi hindi mo pwedeng aral ka lang. Diba? Aha. Kailangan may social life ka rin. Correct. Accounting is 4 years din ba? 4 years. Oo. 4 years. Okay, sige. Kay Kuya Dan naman tayo. Ang iyong high school to transition mo dyan, yung young adult mo. High school, Fairview pa din. Oo. Anong eskwelahan yan? Pwede ba i-shout out? Sa BCS, Bethel Christian School. Aha. Puro Catholic school, ano? Yan ang uso sa Pinas eh. Dito pag Catholic school, Christians, private, yeah. no? Game. So, okay naman yung Maraming chicks. wala Crush ng nga. bayan, gano'n. Shout out sa mga... Hindi, good boy lang ako. nun Yun eh. totoo. Basketball tsaka C80 anong lang mangyari ginagawa ko. C80! Uy, naalala ko ang C80. Okay. Officer ka nun? High school pa lang na-enjoy namin nung first year wala kaming PE, so pinapili Ay, kami. that's good. Ni-introduce yung C80, na-enjoy namin yung So nag-early COCC ako. First year, second year. yun. First year, Oo. second year, and then pagdating ng third year and fourth year, officer So, na ako. officer ka. Yan. Sino nag-C80? May C80? Wala? Oh. Wala nang si 80 ng pre. Wala na yung panahon niya. Grabe naman. Maniniwala na sana ako. C8, ano yan sa high school. Santa Catalina sa, may High C8. school. Pero never ako naging officer dyan. Si Ricky medic kasi yan. Hindi ako si 80 ako pero hindi ako nag-officer. Di, matindi ang mga officer na yan kasi ang gaganda ng mga damit niyan eh. Tsaka kami nun, nagpa-fancy drill kami nun. Oo. Sa rifle. Correct. Nagko-compete yung school namin. Oo, yan maganda yan. Gusto ko yung activity na yan sa high school. Never naman ako nakasali dyan. Ang mga ano ko lang dyan, yun nga, hindi officer. Naka-white
pantalon And lang then, na ano. Pang mga May fourth- type A, type B Oo. na uniform and type Pero C. officers, mga barkada ko nag-officers. So medyo familiar ako. From first year, nag-COCC na sila. Second year, third year, fourth year, officer. Tsaka maganda kasi madidiscipline yung ano yung training talaga. Oo. Tapos yung nagko-compete kayo, nananalo naman kayo. Hindi. Paano daw sila eh? Uy, Pero mali kasi ano, Lousy lang sila. Kailangan natin ng picture niyan. Oh, may picture pa ba niyan? Wala ata eh. Pero yung buhok mo, ano pa, hindi pa. Hindi pa long hair, hindi pa long hair. Kailan Dito na- na lang. Kailan naman nag-start ang iyong dancing career? Tama naman Dancing hindi na. Ting-ting dance. Tama ba yung na-research ko? Hindi na. Oh, tama din naman. Oh, nagbe-breakdance, breakdance. Naman na marami. Hindi ko nga alam, merunong pala ako eh. Hindi, ang uso nung high school, hip-hop or metal. Oo, hip-hop. Kuya Ricky, ano ka, hip-hop or metal? Yun. Walang ganon. Puro ligaw ginagawa nila. Babies. Focus kay Bridget. Hindi, sa Catholic school noon, magkaaway mga hip-hop at metal. May ganon ba? Walang ganon sa ano. Wala sa Batanes yan. May ganon eh. Sa Binyan, ganyan eh. Marami, nag-aaway-aaway. Oo, away-away, hip-hop metal. Oh, sa inyo, sa Fairview, walang ganon? Meron din. Oo. Mostly. So ano ka nga doon? Hip-hop or ano? Yeah, hip-hop. Yun, talaga naman. Kailangan natin ng Hip-hop. videos na. Oo. Pero usapang pag usapang mga ligawan, ganyan, may mga girlfriends ka na. Chick boy ka na. Hindi na. Hindi. Ikaw, chick boy ka na. Hindi na, Yan. hindi ko sasali, promise. Kayo naman. Isa lang chick boy dito sa parang H. Si Kumish. Nilalaglag ka talaga. Hindi, alam niyo talaga, walang, Patolo lang kami kay Kwan. ang napansin ko sa mga nag-guest dito, mafia, walang umaamin. Hindi ko nga isasali sa edit. Baka kasi gawing pang blackmail. Sabihin, ano. Hindi daw, for the record, hindi daw chick boy. Kasama ko dyan. Oo. Tapos, college. College, FEU Diliman. Tamaraos. FEU laging nananalo sa cheering competition yan eh. Tsaka sa mga basketball, di ba? Yeah, yung panahon nila. Arwin Santos. Sila. Panahon nila Arwin. So, wait. So, college, anong course? Computer science. Naks. Nandito eh. Oh. Scientist. Pag may ka-table, ang galing niya sa math. Hindi, lang ako nun eh. Nakiki-join lang ako sa mga, Okay naman sa mga ang college. tatalino. Okay naman college life. Ganun din. Inuman, aral. Yun, mas na-enjoy yung college. Parang More freedom. More freedom. Nag-dorm ka din yan. Ay, hindi. Malapit lang sa Oo. sa bahay. So, pag lasing ka, uwi ka sa inyo. Ganun. Kaya tanghali pa lang, senglot na eh. Umiinom na. Oo, di ba? May bubble gum na kasi di ba, oo. Kasi di ba nung college? Lambanog. Lambanog. Pag may class na ganito, in between, pag may 2 hours yan, inuman na yan. Di ba? yeah. Sa DASMA, ganun eh. Inuman na yan, tapos yung next class, wala na, Wala senglot na, ka. senglot na. Okay. Before the exam nga after ng senglot klase, na eh. hindi Ang Medyo wala yung pagitan ng mga school tsaka St. Jude, may beer garden doon eh. Yung mga Oh my God. Alam mo pre. Ano lang, nakwento lang sa akin. Hindi ka na punta. Hindi mo alam. Hindi ka na punta doon. Hindi. Walang evidence. Ikaw, wag ka Nakwento lang. nakwento lang daw may beer garden. Oh, sige, okay, tama. Hindi mo pa napapasyalan yung pre. Hindi. Nakwento lang. Tapos si Mrs., saan kayo nagkakilala? Naku. Yari, sambe. True Yung totoo. Sa Off the record na. sa true production, meron silang project na film. Tapos naghanap sila ng artist. Ikaw Kinuha. artistahe. Artista. Ang tawag dyan, casting. Oh. Cast. Saan na to? Sa ABS? Hindi, school project lang. Oh, school project. Kasi ano siyang school? FEU din. FEU din. maganda ang program dyan ng marketing at saka film production. Nag-ano din sila, nag-internship siya sa ABS. So ikaw ang kinuhang talent. Nakuha through a friend, naghahanap sila. So Artistahin ka pala naman. Pahinga ng picture niya. Gusto ko tuloy makita. Oh. So, yun. Pwede ba makita? Yung payat, tsaka Doon kayo nagkakilala. So din to, met in the Philippines. So kayo, okay, good. Sa Pinas. Oo. Alright, sige. Natakot ako. High school.
High school, as usual, palipat-lipat kami. So, sa Cotabato na kami noon. Oh, so, Cotabato na so kami. ngayon, di ba kasi papa ko pag ganyan palipat-lipat, dami niyang friends. Oh, yeah. All Yeah. over. Nung nag-Facebook na nga, ang dami kong kabatch. Kasi nag-high school, nag-elementary kabatch ko sa Calamansig, Cotabato, tapos nag-college ako sa Zamboanga. Oh, ganun Nung daw pumutok yung kwan, ang dami kong kabatch. Yung Facebook, di ba? Oo, nung pumutok ang Facebook. O, sa pag-reunion, ang dami mong ina-attenan. Oo, ang dami. Ganun yun eh. Oo, kasi usually ang nangyayari kung saan ka lumaki na lugar, doon ka na nag-elementary, high school, college. So, iisa lang usually mga kabatch mo. Aha. Sa akin, hindi. Iba kabatch ko sa elementary, iba sa high school, iba sa college. Oh, ibig sabihin nyo, kasi friendly din daw kayo. Ah, Kaya, yan ang ano. Oh, Ayun, so doon ako sa Cotabato nag-high school. Tapos, I'm not doing a good job yung high school kasi puro kalokohan. inom-inom din. Tumigil ako ng 2 years. 2 years. Hindi ako nag-aral. Nagkuha na ako, pumunta ako sa bundok. Namundok ako ng 2 years. Tapos na-realize ko ang buhay, doon namulat ang pag-iisip ko eh. Mag-isa lang ako sa May bundok. kasama kayong barkada nun? Or Sa bundok, wala. Ako lang. oh, talaga namang resilience. Ako lang. Sabi ko Wala, na nga ba, may lupa yung father ko sa bundok. sabi ko na nga ba, NPA itong kasama. May lupa yung father ko sa bundok. Parang coffee plantation siya. So, tumira ako doon. Binuksan ko ng another 2 hectares. Pinutol namin yung mga puno. Kasama ko yung uncle ko tsaka pinsan ko kasi may lupa din sila around that area. At least family property naman Oo. yun. Oh, hindi naman siya yung... Tapos tinaniman namin ng kape. Pero mag-isa lang ako doon. Isa lang ako nabuhay doon. Natuto Ilan ako. taon to? 16 to 17 na. Kasi pag-graduate ko ng high school, umalis na ako sa bahay. Umalis na ako sa bahay. Pwede, oo. 16, 17, 18. Yeah. Bumalik ako ng school, mag-18 na ako, ka-engineering. Yung father ko, nasa taas ako ng bundok, nakaupo. Tagal niya ako nakita, may balbas sarado. Dumaan siya doon sa harap, ginanon ko, hindi ako pinansin. Kasi hindi ka niya Hindi makilala. ako kilala. Hindi ako nakilala. Ilan po ba kayo magkakapatid? 7. Okay. So, tapos... Panganay ako. Talaga. Panganay pa yung umari. Kaya nga, isa din yung sa reason na I have to go. Kasi hindi na maganda yung ginagawa ko, nadadamay mga kapatid ko. Okay. Yeah. Usually, I was gonna say baka middle child syndrome. Yung, Hindi, di ba? Kahit saan ka pumunta. I was never really mind. lost sa high school. Oo. I So, was napapagalitan kayo ng palagi kasi Sobra pa sa galing. may palo. Kaya nga, sinisipa na nga ako sa bahay. Sobra pa sa Di bali, may 6 pa naman daw. Hindi na maganda ang kwan. Hindi na maganda yun. Oo. Pero at the end of the day, it turned out sa ako pa nagpapaaral sa mga kapatid ko. Tingnan niya. Yeah. Yan ang sinasabi ko. Yeah. Oo, may interview ganyan. Oo. Yep. Tutumulo ako sa pagpaaral. Tuition. Oo na, yun nga. Pati sila Kuya Clyde, medyo ganyan sila. Anto, si Kuya Ian na, yun nga, ganyan din ang mga story na pasaway nung noon. Tapos, ngayon, ikaw So, pa yung... 18, bumalik na ako sa school, engineering, hanggang nag-graduate. Kayo na po nagpaaral sa sarili nyo noon? Mix, humihingi din ako ng tulong. May mga uncle ako kasi sa abroad eh. Sila yung inspirasyon ko. Aha. Bibigay sa akin ng pera. Pero pre, question lang ha. Ilan yung pinapaaral mo ngayon sa Pilipinas? Uy! Secret! Secret! So yun, Joke lang. nag-graduate ako ng engineering. That's it. And then, joke lang. wala Ano nang- pong engineering? Civil. Civil. Yeah, So may mga plates yan. Meron. Mahal-mahal kaya ng mga T-square mo. Wala. Meron akong parang close friend na babae na bunso siya. Kumpleto mga gamit, nakikihiram ako. Mga classmate ko nakikihiram. Yan naman ang maganda. Hindi. Kuya, Hiram lang. Kuya Harold, Tapos kasi ang university ko na pinag-aralan, hindi siya famous, hindi siya. Kumbaga yung mga junk student na karamihan sa Zamboanga, doon pinapaaral. grabe naman sa junk student. Hindi kasi yung mga magagaling, hindi pwede doon sila sa university, ganoon. Doon sila sa mga kuhan. Pero ngayon, maganda na yung school na yon. That time, they are starting. So, kunti lang. Siguro, ang graduating, mga dalawang room. Right. That's it. Aha. Kunti lang. Pero at that time, uso na yung engineering talaga noon. Sa Mindanao, hindi masyado kasi mahirap eh. Saka mga tao, hindi nila ma-afford. Right. So, kukunti lang ang kumukuha. Tsaka mahirap yung subject, yung mga math, gano'n. Yeah, oo. Nababagsak. Ilang years po yung civil engineering? 5. Tapos yung last
year ba niyan yung board? Tama ba? Yeah, board May exam. board exam ang civil, di ba? Yeah, sa Manila. Nag-take din ako ng board exam. Pero hindi na nagamit kasi lumabas na ako ng Pilipinas. Mag-abroad na ako tuloy-tuloy na. Wala nang non-stop na. From Singapore, Malaysia, Uy, Indonesia. nag-Singapore din ako. 12 years. 7 ako doon. 7 years. Nice. Saan kayo nakatira? Palipat-lipat din. Sa Lucky Plaza, nakatira ako dyan. Filipino ano yun? Filipino Lucky area. Plaza, dyan Sa ako nag-enjoy sa as a Orchard. teenager. Pagka Sunday, pag weekend, di mo alam kung sinong paakyatin mo sa Dami taas. ding dami ding chicks doon eh. Ha? Ay, oo. Di ba? Alam ko. Oh. Ang sekreto doon, kapag ka nurse ang gusto mong mamit, Wednesday ka lumabas. Talaga naman. Kapag ka mga office girl, yung mga nasa bangko, neither Friday or Saturday. Okay, so doon na po kayo nag-work after. Tama? Nag-abroad agad. Hindi pa, nagturo ako sa Maynila. Okay. Nagturo ako sa Maynila. Saan kayong school nagturo? Sa Crescent Technologies. Oh, tingnan mo naman. CAD yun, computer aided Nag-professor design. pa pala. Anong subject, sir? CAD, computer CAD. aided design. Yeah. Oh, AutoCAD na yun, wala pa? Yun. Kuhan pa, DOS version pa yon. Kalalabas lang ng AutoCAD. DOS version pa. Nag-training kayo pag ganun? Oh, doon sa school mismo. Sa school na mismo? Hinar ako ng school. Nag-aral ako sa kanila, nagustuhan ako ng may-ari, hinar niya ako magturo. Sundo na ako, nagturo na. Oh, inabot ko na yung AutoCAD eh. Yeah. Mga 3D Max na yan. Lahat. Kasi that time, ang mga mundo nagsishift from manual to computerized. Ang mga engineering firm, lahat. Mga PNOC, Shell na yan. Malalaking kumpanya, nagsishift sila. Kasi manual lahat noon eh. Yeah. So lahat, ang dami nag-upgrade. Yung mga OFW na manual sila mag-design ng mga buildings sa ibang Yeah. bansa. Pagbalik doon, nag-aaral. Kasi nag-change ang mundo eh. Okay, so nagturo kayo ng CAD. O, tapos saan ang next yun yan? Ayun na daming nag-o-offer sa akin ng kumpanya. Kasi lahat nga ng malalaking kumpanya, yung mga PNOC Shell, pinapadala ko sa Batangas. Kasi future ready nga Oo. yung inyong career eh. Oh, future pinapadala ko kung saan-saan para mag-train. Pinadala ko sa Shell office ng Batangas para mag-train ng CAD. Kasi nagsishift lahat. Halos lahat sa mundo nagsishift. So, ang laki ng sahod. Nung teacher ako, hindi pa. Pero nung umalis na ako sa pagtuturo, mayroon nag-offer sa akin sa Singapore. Doon. Lumipat na ako ng Singapore. Ang galing nung pagpunta ko sa Singapore, hindi na ako dumaan ng PNOC. Sila pa nag-process ng Yes. passport. Totoo yan. Binigay na lang sa akin yung passport ko, yung ticket, pumunta na ako doon. Wala ganon. tourist, tapos may bahay na Ganon. hintay. Kaya hindi ko na tinanggihan. Sabi ko, let's go, let's pack up. At that time, hindi pa ata ganun ka-popular ang Singapore nun. So, parang pioneer ka nun. around Tsaka that ang time. hirap mag-abroad nung panahon na yon. Ang iba, nagbebenta ng mga kalabaw. Para lang mag-abroad. Saudi. Oo, ang hirap. Saudi, ganon. Nung panahon na yun, ang hirap talaga. Di kayo Mangungutang para lang maka-abroad. Alam mo, anong year yan? Kasi interesting eh. Usually, Middle East ang go-to. 1980s, 88, 89, around that. Singapore. Tas Hindi pala, 90s. 7 years 90s. kayo Singapore. Tas kailan kayo Yeah. nag-move dito? 2002. Di ba doon mo na rin nakilala? Oh, Yeah. okay. Si Mrs. ko doon ko na nakilala, Sa Singapore. Singapore. Oo. Pasyente ako noon eh. So, nurse. Oo, pasyente Oy, niya. Sa talaga hospital. So paano nagsakit-sakitan, ganyan? Na-collapse ako sa bus. Inambulansya ako papunta sa hospital. Namit Hello? siya. Siya na yung nakita mo. Siya. nakita So ko. pagmulat ng mata, Siya. yes. Akala ko nga patay na ako eh, kasi puti lahat eh. Puti yung ceiling, puti yung kortina, Hindi. puti yung baro ko. Tapos yung nagbukas na kortina, misis ko, nakaputi din. Oh. Sabi ko, mag-asawa na nga ako. Kala mo katapusan mo. Saka nakakita ng nurse na nakaitim. Doon ko siya nakita. Shoutout sa mga nurses sa Singapore. yeah. Dami kong barkada dyan. Yeah, yung asawa ko, nurse yun, Nine- 2000 ano nag-elevate ng buhay ko. 2000 ano po yan? 90s. Kasi 2002 kami lumipat dito eh. Okay. Nag-asawa kami ng misis ko, 1990 ah. Basta ganun, 90s. 1999, ganun. 2000, around there. Pero sa Pilipinas kayo kinasal? Sa Singapore muna. Kasi, nung na-meet ko yung misis ko, nag-apply na yan dito. Sabi niya, kung mahal ko daw siya, sasama ako sa kanya. Naks. Siyempre. First Sasama world to na first ako. world, bakit hindi? At saka mag-asawa na ako noon kasi ay puro kalukuhan lang trabaho ko sa Singapore eh. Alam mo na sa Singapore, pag Uy, binata ka doon, Malaki sahod doon oo, daw sa construction ka, Hindi, totoo yun.
Oo. Binata ako doon kung anong pinagagawa ko. Ang construction kasi doon, hindi siya yung parang construction sa Pilipinas na peanuts lang yung sahod. No. Ayan. Malaki ang sahod doon kasi $1 doon. Nag-enjoy talaga ako doon. 1.2 Singapore dollar. Pinapadala ako sa kung saan-saan. Pinapadala ako sa labas ng Singapore. Yeah. Enjoy talaga ako sa pagkabinata ko doon. Yeah. Doon mo sa Lucky Plaza pa ako nakatira. Imagine mo yun. Mahal-mahal ng renta doon eh. At saka, ang pagkain ko doon na sa baba, nandun ang mag-beer house ako, lista lang. Sa end of the month, inumin ko hanggat gusto ko. End of the month, saka ko bayaran. Totoo. May ganong lifestyle. Bababa ka lang doon eh. Question. Sa inyo pa lang lahat. So, si Kuya Harold, at 10 years old, nandito na. Kuya Aljon, anong year ka 2015 ako dito. 2015. Oo. Pero ano yan, petition para lang Sa job. sa trabaho. Sa trabaho. Na-hire ako ng company ko dito. Oo. Pero target goal mo talaga yan, na gano'n ang maging path mo or it was an opportunity? Opportunity lang. Wala akong balak talaga na, or di ko naisip na mag-abroad ako eh. Tapos ginrab mo na. Actually, wala pa akong passport nung hinire ako eh. Kaya Galing talaga. Ang storya talaga. Ano? So lahat sila na nag-asikaso, pati sila passport. na. Tapos, yun. Oo. Kay Kuya, petition. Petition. By? Through kay mama. Okay, family. Family, Kay Kuya Ricky, ganun ganun din, din. family. Same din, Sa inyo po, family, asawa din. Business ko. Sa inyo din, family. Okay. Teka, kasi Kuya Harold naman, hindi kita makakalimutan. Kamusta naman ang iyong, ayun pala, college mo dito? Sa iyo, iba eh. Kasi sila sa Pilipinas. Kamusta naman ang college mo dito? Ayos naman. Mike po. Ganun din. Puro Basketball. basketball at barkada din. Yun. Mostly, Gym pa wala din, masyado. Yeah, wala naman masyado. Parang chill lang mag-college ata dito chill di lang ba? dito. Gusto kasama pa rin mga kaibigan mo from high school. Siyempre, same college. Anong kayo course pupunta. yan? Iba ang college dito yeah, no? Criminal justice kinuha ko. Criminal justice, guys. Ang tindi. So, ano Buti maglolo? pwede ka nag-police, Maglolo? pre. Oo nga eh. Buti nga lang. So, dapat maglolo. Marami na ako. Pinuli mo sana sa daycare. Oo. Ano to? Dapat nga maglolo or Gusto sana maging police. Police, Kasi daddy ko sa Navy yung daddy ko eh. Aha. So, O di ka nag-military or Navy? yun nga, well, yung high school, which I tried may nag-promise sa akin na, awesome ka na sa college, puntahan mo itong bootcamp na to. Wala. Pumunta kami ng mga barkada ko. One day doon sa bootcamp, Nay, uwi na kami dito. Ang dala-dala namin, boom yung mga radio na malaki. Boombox And pa then, nun. next day, gigisingin ka ng alas 4, magja-jogging. Nay, uwi na. Uwi na ako! Ayun. Freedom. So, we didn't last. We lasted for a day and a half or 2 days dun sa bootcamp. Supposed to be for like a week or 2 weeks. Aha. So, yun. yun At least naka 2 weeks naman. Di Saan ba? pumasahin ng pre? Oh, tapos umatras ka na, hindi Fort ka na. Devens, yeah. Fort Devens, I remember. Nag-enjoy naman. Ay, ito pa. Walang Okay. party, walang clubbing. Yeah, wala. Sa bootcamp. Dati seminarista ka na lang, pre. So, paano naman ang short lang, brief, paano kayo nagkakilala? Oh, no, misis ko. Dito na yun? Dito na. Family friends. dito na. Actually, one of my good friends ko is brother niya. So, si Parang June, another player sa Jammers. Shout out, parin Shout Jun. out! June! Let's go! Oh. Tapos, how many kids yan? Ngayon, we have, Yung ano lang. parang may ano. Ayaw. Dali. Pre, Uulitin ko, Kuya Harold. Ilan po ang kids niyo? we have 4. 4. 4. Okay. Binata na yung mga ano, di ba? Yes, I have 2 in college. 18 and 20. And then I have Hayden, he's 6 years old. And meron pa akong isa na anak yung nanay niya is Americano. Americana. Lalaki, pre. Amerikano. He's at Huwag kayong 30-something na. So, Gagaling din mag-basketball mga anak. Ganun din, puro. Parang hindi ko ma-imagine na may anak na nasa college. Dadating din ako dyan. Darating 6 years yun. old. It's fun. it's different. Lalo ngayon, palagi silang sa bahay, Parang First time magbabarkada naman sila. And then it's weird being walang tao, wala na mga, wala na sila sa bahay. Yung bata na lang, baby na lang. Oo. Pero Kuya Harold, parang di naman halata, na naks talaga naman. Panay yung gym eh. O, ikaw Kuya Ricky. Ano ilan ang anak? I-shoutout natin ang ating yung alam lang ni Lima anak ko. Sa una. Ilan taon? Si Brix yung pinapanay 21. Then si Brianna turning 11 sa October 5.
si Brooklyn, matanda. 8. Tapos, yung si Brielle, 5. And then yung youngest ko, si Brayden, 3. Yeah, 5 kids. Tapos, anong tawag? Ikaw naman, Kuya Aljon. Ilan ang children? Children of the corn. No, just kidding. Tatlo anak ko. boys din yun eh. 3 boys. Oh, puro boys. 8, Naku, 6, and outnumbered 2. si Ate Jean. Oo nga eh. Kamusta naman? At least ikaw may baby girls. Oo nga eh. Tatlo. You know? Wala kaming babae, pero Mukha namang hindi nai-stress si Ate Jen. Mukhang ganda-ganda pa din eh, no? Di ba? Oh. ako lang nasa-stress kasi ako lang gumagawa ng gawaing bahay. Uy! Patay ka kay Ate Jen. Joke Shout lang, out. siya yun. Oh, ito lang, bago mo ipasa, kailan ang anniversary nyo? August 29, Anong year? 2015. Very good ka dyan. Sige, Ricky, nag-iisip ko, ano ka anniversary nyo? Hindi kaya. Alam mo ba? Anong anniversary nyo? Ano ba, yung wedding o magka-joke? Uy! Kahit ano, kung anong Sa una, sa pangalawa. sineselebrate nyo pareho? Minsan, no? O Pero sige, yung wedding anniversary. December 28, 2006. Very good. Wedding mo sa inyo. Okay, kuya. Ay, ano. Anong mo? anak, children. First kiss. First crush. May Ilang flames anak? pa nga eh. Uy, yung flames na yan, Oo. Ginawa natin lahat yan, aminin. May flames tsaka yung ano. Wedding anniversary. Ilang anak? Dalawa anak. Ilang taon? Isang 16 tsaka 10. Boy and girl. 16 and 10. So, high school itong isa. No, magka-college na. No, high school pa yan. Yeah, high school pa, yeah. Dito ka, 16 na tayo ng college sa Pinas. Right, Ganun, no? Kasi walang ano eh, wala tayong Grade middle 7, school. grade 8, walang ganon. Walang middle school sa atin pag dating... Meron na ata eh. Ngayon meron na. In-implement na nila. So, isang 16 at saka isang 10. 10. And then, Sa middle school tsaka high school. okay. Tapos, boy and girl? Or? Boy and girl. Yung panganay, si Nathan, siya yung 16 and then si Aya yung... He's a member too. Nagda-jammers. Ay, player na. Yeah, he just Yun started. yung maganda sa mga, sa jammers. Yung mga anak namin, na lalaki. Kasi kinalakihan din nila yan eh. So sila na yung next generation. Naturally. Okay. Evolution ng drummers. Okay. Kumbaga Kaya naiinit yung- din sila sa basketball eh. Pagka, Pero, same team. Hindi kinakailangan na junior team. Walang ganon. basta 16 years old ka, Basta pwede 16. na. Adi, ang lakas nun. Di ba? Kasi yung mga energetic pa yan eh. Makakabulin mo yun. Kaya ngayon... Point guard, ganyan. Kaya ngayon, dinivide na namin. Ini-spread out na namin yung mga youngsters. Okay. So, para even lahat talaga yung team. Kasi mostly mga OGs, hindi na makatakbo. OGs talaga. So, sila na mga runner namin. Jogging na lang. Okay. Okay. Si Bricks naglalaro din. yeah. Oo, malakas yan. Mga pa, ilang years pa kayo? Mga 6, 7 years pa. Okay, sige. Tapos kayo po, ang children, I have 3 amazing kids. 2 babae, 1 lalaki. Yung babae, adults na. Yung babae ko 22 na graduate na, nagtatrabaho na Ang sa bata OR. naman ng babae mo, pre. Hindi, ikaw naman. Nagtatrabaho sa OR. babaeng anak. Tapos, Babaeng anak. yung lalaki ko 19 na nag-aaral ng electrical engineering second year. Tapos yung bunso high school pa lang. So medyo late din kayo nag-children. Kasi, Oo, minaximize nyo talaga yung kabinataan nyo no? Tsaka wala na, kailangan ko na mag-asawa. Kasi 30 na ako noon, puro lang kalukuhan ang ginagawa ko. Bata pa yun. 33 nga ako ng anak eh. Puro kalukuhan ang ginagawa ko eh. Safe space naman to. Wala makakalabas. Kaya yun, Tinatanggal so- ko na yung raw pagka na-edit ko na. Kaya yun, buti naman nag-aaral sila ng maayos. Yun lang naman kaligayahan natin, yung mga anak natin. Oo. First basket.
Dimagi ba, Del Carmen, Bill De Rosa, shoutout sa inyo dyan. Dyan sa Balayan, Batangas, Pinum Sportswear, let's go. Yeah, Penom! Woohoo! And also, Parang June, Parang Ron, let's go. Yeah! Sige, next kay Kuya Ricky. Ang mga shoutout sa Mrs. Huwag Mrs. kalimutan. Moriki. Shoutout sa family ko, sa wife ko, sa mga anak ko, tsaka sa mga ka-jammers dyan na yung mga gusto mag-join dyan, just feel free na sumali para mas lumaki yung community natin sa Aha. jammers. Para at least yung mga taong walang outlet, di ba? Parang nasa bahay lang trabaho, mag-enjoy kayo sa jammers na marami kayong makikilala. Huwag nyo lang kilalanin si Gumish. Iwas-iwasan si Gumish. Bad influence. Okay, kay Kumish, ikaw, anong shoutout mo dyan? Shout out ko yung aking misis. Ayos lang, Smash TV. Gustong mag-artista. Follow and subscribe. Yes! Uy, Shout out ko yung mga players na nandyan pa din, lalo na yung mga nandoon pa, nauna pa sa simula hanggang ngayon, nandyan pa rin, naglalaro. Thank you so much. At saka mga nagsusupport. Don't forget, there are 2 basketball organization that's always have games. Kay Commissioner Harold at saka kay Commissioner Robert. Si Harold, kung nasa south kayo ng Massachusetts, hindi kayo makapag-travel papunta ng north, contact him. Pag nandito naman kayo sa north, Maine, Vermont, New England Jammers, kay Robert, Commissioner Robert. So, just check out or message anyone. Facebook, message anyone. They will all remember, ang New England Jammers, 1 leader, 12 management? 12 na ba ngayon? Ilan na kayo ngayon sa loob? 12, yeah. 12. So, tulong-tulungan yan. Tulong-tulungan. Magandang sistema niya. So, ang decision making is always 12. Ang implementation is always Robert. Yep. alright. Okay, kay Kuya Dan, paano ang shoutout muna sa iyong families in the Philippines or here in the US, all over the United States. Go. Shoutout nga pala sa nanay ko, tatay ko, sa parents ko. Parang nawawalang bata. Parang nawawalang bata. Parang gutom na ulit si Dan. Gutom na ulit. Parang biglang... Hindi, parang nawawalang bata. Shoutout nga. Okay. Okay. Again. Mrs. Mahal na mahal. Oh, go. Ano pala, shoutout sa family ko, sa wife and sa 2 kids, Nathan and Aya. Family ko sa Philippines, hello. And shoutout din sa FU Diriman, Triskelion. Nax, They're celebrating Triskelion. our anniversary ngayon sa Pilipinas. So, Oo. Sino pang Treskel yun dito? Wala. Tao gama. si Clyde tsaka si Sila. Nag-shoutout Yeah. sila nun sa Okay. So, ayun. And then Resty, yeah. Resty. Support yung any jammers, basketball. Kung if you're looking for a place to hang out na jammers is the best place to join. So, kahit anong gusto nyo, bike, golf, there's a lot of activities here especially in New England. You can reach out through, if you're in sa Facebook, merong mga Filipino in Mass, just ask, go to anyjammers.com. We have Facebook too. And Binigay na yung phone na. so just look for Robert and Ralph said, sa South kay Harold. So Tsaka yung mga bagong sasali na jammers, bali may entrance fee yan. Babayad muna sa akin ng 100. Ibebend mo. Ibebend mo, ganun. Oo nga, di ba pwede banggitin yun? O tignan na lang nila sa website. Website na lang. O wag na. yeah, Okay. Pwede rin ni Friendster si Kumish. MySpace. MySpace. Gomesh. Di ako sasali sa mga... Joke lang. Oh, okay. Kay Kuya Aljon, ang iyong shoutout sa iyong family. Hi, Ate Jen. Shoutout sa Mrs. ko, si Jen, and my 3 kids, Zach, Gab, tsaka si Matthew. And then shoutout sa mga pamilya ko dyan sa Pilipinas, Ruiz Alcazar clan,
Sikat na ako! Hello! Nasa TV na. Go, Itbulaga! Oh, yeah. So, Pwede natin i-flash. ang Any Jammers kasi, hindi lang siya basketball eh. Sikat lang yung basketball kasi majority ng Filipinos talaga is mahilig sa basketball. Pero that's just to bring the community together. Pero meron din kaming clubs na yung ibang sports na pwede nyo salihan. Like, meron kaming mountain bikers, meron kaming mahilig sa golf, meron mahilig sa fishing, meron billiards, Shooting. meron poker, meron din gun range, sila So, any activities na passionate kayo or interested in, feel free to reach out. Meron din kaming bands. So, may mga local bands, Tambayotics, Tenmoka, Beatlogs, Highland Avenue. So, marami pang iba. And then, sabi nga ni Commissioner Ralph tsaka ni H, we're a community na hindi lang iisa yung activity natin. So, marami tayong activities dito. So, feel free to join. Sa Meron kaming surprise sa iyo. Anong surprise? Anong surprise? May regalo rin. Oh, syempre. Nakakaloka. Talaga naman. Lechon yata yun na kami. Oh, let's go! Any Jammers from Wow! Any Jammers. Wow naman! Hello! Hindi pwedeng wala. Talaga na, bubuksan ko na ba? Yeah, you can Buksan mo. open it if you want. Ayan, solicitation Alam letter. ko na naman. Wala pang budget. Saka na yung solicit. Hindi, yung sinag lokal. Bali ano yan, recipe book para susunod na. Baka masira ko. Ay, gusto ko to. Oh yeah, Yes. we'll help you. Yes, of course. I think nakita ko tong book na to sa friend ko. Oh my God. Kinuha niya lang. Thank you so much. Bali kinuha lang ni kami sa friend mo yan eh. Oh, kasi nga sinag lokal is a We want starting you to be brand. successful in your business. Thank you so much. Yung mga side gigs natin na ganyan. Hindi niyo po nabanggit ang inyong investors business pa. Meron. Para Meron. i-promote. Oh, wait. Thank you so much. Uy, gusto ko to. Oh yeah, it will help you. It's all for your business, you know, so Oo. growth Kasi of your business. puro marketing lang alam ko eh. Yeah. Kaya pag logistics mga... May CD yan sa likod, nandoon yung mga forms na kailangan mo Aha. para mag-build ng business mo, download mo lang. Yan, may CD dyan. Ayan nga, complete. Thank Yeah, you. yung mga Thank you form. so much. Ayan ang ating books. Hello. Yeah, we wish you successful Thank sa aming you. team. Yes. Yeah, your success is our success Of too. course. Of course. Ang- Generally, magre-retire na ako, so I close to my business. Isa na lang naiwan ngayon. Ang naiwan na lang ngayon, yung CAD specialist. Mayroon akong specialty na steel at saka yung papabricate ng mga bakal at saka yung mga stone, yung mga tiles. Kasi ang New Hampshire is a granite state. So, ang dami-daming granite na pinoproduce doon. So, ang ginagawa namin, nagpo-produce kami ng mga drawings at saka details sa mga granite company para gamitin nila mag-cut ng mga granite. Yan. Ngayon, ang isa pa, yung tumutulong ako gumawa ng mga bahay. Kung magpatayo kayo ng bahay dito, tsaka sa Pilipinas, tumutulong ako na mag-design, mag-detail ng mga bahay. Mayroon kaming mga bahay ngayon dito tinatayo, 3. Ngayon, sa Pilipinas, ito ang bago. Tandaan na hindi alam ng lahat. Pag magpatayo kayo ng bahay sa Pilipinas, usually doon kayo nag-apply ng loan kung wala kayong budget papatayo doon. Doon kayo sa bangko sa Pilipinas. Ngayon, hindi na. Pwede kayong mag-apply ng loan dito, pero doon nyo ipapatayo. Ang rules ng loan is the same time, the same strategy kung magpatayo kayo ng bahay dito sa Amerika. Kung bumili kayo ng bahay, yung mortgage process niya, pareho. Pero doon nyo itatayo ang bahay sa Pilipinas. And then what's the best way po para mag-reach out, mag-consult sa inyo regarding na? Any jammers na lang. And e-jammers na lang. Oh, kasi like I said, hindi na masyado ako active katulad Yeah. noon. I want to retire. I want to retire. Okay. Actually, I'm moving to Cancun. Nag-uusap kami nito, mag-start kami ng New England Jammers sa Cancun. Seryoso yan? Yeah. Sama Nag-apply ako, pa lang. sama ako. Apply pa Sama lang. ako. Hindi pa sure kasi nag-apply pa. The reason kaya siya mag-move ng Cancun kasi lagi siyang Eliminated. eliminated sa league. So, babakasyon siya Pero doon. hindi pa sure yan kasi nag-apply pa lang ako ng permanent residence. Kung Sana that's mapabilis how yung, fast. yung process ng pag...
Yan ang dream ko sa aming mga basketball. One day, one day league kami sa tabi ng beach. Nandiyan ang beach, nandito ang basketball court. Liga kami doon, ang matalo, ligo sa dagat. Yes. Hopefully, but God's willing, we will do that. Okay, yes. Thank you so much sa NE Jammers. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. And of course, this is it, our episode 7. Thank you. Thank you, Maraming salamat Sinag po. Local. Thank you. Thank you so much.